So, ito naman yung collection ni Sir Mike na carnival glass. That came from Santa Ana. Santa Ana, Manila. Yung house na yun is nasa tapat ng Santa Ana Church. Wow. Actually, yan yung isang Galing, bahay kasi kakaiba. O, sa Hidalgo pa ito galing. Typical, they call it Batangas Dos. So, lahat po itong nandito sa baba ng mga furniture, sir, for sale. Yes. So, nandito naman tayo sa St. Paul the First Hermit Cathedral, dito nga sa San Pablo, Laguna. Ayan. Pasok tayo ng simbahan. Ang may-ari ng bahay na ito ay si Sir Mike Asinas, pero hindi ako sure kung haharap siya sa atin sa camera kasi mahiyain si Sir Mike Pero i-try natin na paharapin siya sa camera. Ayun siya. Ayan. Sir Mike. Sir Mike! So Sir Mike, ito pong bahay dito sa kaliwa natin. Itong unang-una. Ito po yung bahay nakauna-unahang itinayo nyo po, sir. Oo, bahay, we call it Bahay Asinas. Bahay Asinas. But originally, yung house came from Lumban, Laguna, no? Oh, galing sa Lumban. Yung the town famous for Barong Tagalog. Burdang Lumban, sorry. Oo, wow. So, buong bahay siya, sir. Yes, oo. Tapos, dinismantle yung bahay. Oo. And then, inassemble nyo na siya dito. Parang Las Casas din, sir. Yun, oo. Parang ganun. Oo. Yun yung... actually, inspired din kami doon sa nangyari sa Las Casas. Oo. Ang galing, sir. Sir, para magkaroon ka ng idea magbuo ng ganitong bahay, kailangan mo ng knowledge, sir, no? I mean, hindi knowledge, parang yung marunong kang tumingin. Yeah, oo. No, sir, no? But basically, wala naman kaming formal education dyan. So, happy lang pag... pag interesado ka, you try to look for mga literature, no? Opo. Pictures para to broaden yung iyong kaalaman, yung knowledge mo about saan. Ang galing, sir. So, we call it translocated o transplanted house. Kasi maghahalaman ako so transplanted. Oo. So, we uproot yung house, then we transfer to another location to save it. Diba? Kasi otherwise, totally wala na siya. Yes po, sir. And alam naman natin na yung Filipino architecture, particularly yung Filipino house, is unique. Opo. And one of a kind, di ba, sa buong mundo. Totoo po, sir. So, ito, sir, nakatira mother niyo po, no, dito? Yes, no? Sa ngayon, oo. But ito yung medyo naunang bahay dito sa San Pablo. Then, again, nag-follow na yung yung na-inspired siguro. Opo. Na pwede pala. So, ang ganda rin kasi dahil doon, maraming bahay na masesave. Maraming pwedeng tumulad. Tumulad, yes po. Ito ang nakakatuwa, kita nyo. The stairs leading to the main house. Yes, it's a 1920 Art Nouveau yung style. Art Nouveau. So, if you will notice yung sa mga detalye, makikita mo yung mga bulaklak na yan, yung mga kalado. Kalado yun. May mga hindi straight yung lines as compared to dun sa Art Deco. Na mas straight yung line. No? Sa typical 1920 house, turn of the century house, kasi nga, during that time, yung
Art Nouveau yung medyo sa fashion, yun yung during that time. Opo. And sabi mo sir kanina, yung hagdan originally straight. Oo. So ito ginawa nyo na lang siyang pael. Binali na. Kasi tinaasan namin yung bahay. So pag tinasan mo, so yung hagdan tataas din. So you will add more steps, no? So kaso pag in-straight mo siya, masyadong lalabas yung bahay. So we decided na baliin namin siya, parang mag-letter L, no? Pero ang galing sir, parang original na ganyan talaga. No sir, no? Yeah. Actually, nung makuha namin yung bahay, yun lang yung original na baluster. So, nasira na yung original baluster. Nag-collapse na rin yung hagdan niya. So, kinuha namin yung original baluster. Dinala ko lang dun sa mga pagawaan ng baluster. Nireproduce. Ang galing. So, yan. If you will notice, pati mga halaman yan, yung sinaunang halaman, yung ang henho, no? Ang henho. Oo, yung parang king's sa mga Chinese, fuyeng. Fuyeng plant, so parang king's plant. Itong, alala ko pa yung mga lola ko, ganda ng halaman namin doon that time sa bayan. So, saka yung sedum, yung parang, yung nakalawit na yun, na parang they call it sedum. So those are, old plants, kumbaga. Old kasi yun yung mga halaman during that, normally sa mga lumang bahay. Ito naman, mga dagdag na yung iba. Let's say, for example, itong vine na to, which is, orange yung flower niya. Pero hindi season. Ito sir, ito. Yung vine, yan, oo. Ito yung orange. Ito naman, swimay ang tawag nila dito. Ito sir? Yan, oo. Anong tawag? Swimay. So, we planted yung mga, mabango yan, no? Mabango. Kasi para pag season ng flower niya, pag aakyat ka sa hagdan, mabango yung maamoy mo. Sa ibang bahay, kamuning. We put kamuning. Okay. Pero ito, pag gabi, especially pag maamoy mo yan. Actually, pag nilapit mo yung ilong ko, maamoy mo siya. Dito na lang ako sa taas, para mas maamoy ko. Gusto mo, pitasin mo. Ayan, labutin mo na lang yung flower niya. So mabango daw ito. Hilahin mo na lang, mabango siya. Ay, oo, mabango nga sa siya. Doon na lang tayo. Yes, siguro next yan. So, isa itong compound na may 3 bahay sir, So, isa doon. So, yun yung White House. Ito, Bahay Asinas. Tapos ito naman, Bahay San Pablo. So, 3 sila. Pero ang papasukin natin yung bahay mismo ni sir. So, ito naman sir, ang tawag dito is bahay. Yeah, we call it Bahay San Pablo. Pablo. It came from San Pablo talaga. So, that came from a barangay in San Pablo, hindi sa bayan. Kasi yung bayan ng San Pablo, nasunog yung buong bayan. From they call it the Great Fire of 1938. Nasunog yung isang side ng bayan, nagsilbing fire break yung plaza namin ngayon. Tapos during the war naman, nasira naman yung other half, no? But they're claiming before, yung mga sa pictures makikita mo parang pila yung itsura ng San Pablo noon. Or mas maganda Pila Laguna. O mas maganda pa sa pila kasi doon mas malalaki yung houses. And yung mga lumang pictures and photos yung magsasabi na ganun talaga San Pablo before the war. Malapit ito sa bahay na bato style. Ang estimate namin dito is around 1880 to turn of the century siya ginawa. Based dun sa kanyang detail, based dun sa kanyang architecture, ornamentation, but mas siya, parang mas, kumbaga, normally mas malala, mas massive. Even though ito is mas maliit compared dun sa ibang bahay na bato. But yun nga, yung mga detalye niya is a typical of a bahay na bato. Yung bato yung baba, then kahoy yung taas. No? Sir, ang galing ng pagkagawa mo ito. Parang luma talaga siya. Kasi tingnan nyo, So, actually, hinahalaman na siya, Actually, Fern, pag pumunta kayo rito ng rainy season, ang ganda nitong tingnan. Ganun? Kasi green lahat yan. Green. At tumutubo naturally dyan yung mga moss, mga fern. So, iba rin yung bahay during the rainy season. Kailangan natin bumalik dito. Para makita so, ngayon, since summer, so yung bougainvillea naman yun. Ang ganda ng bougainvillea, no? So, yan. So, akit ba tayo, sir? Akit muna tayo. Tukusin itong side na to, then pasok tayo sa taas. Sige. Okay, so ito pwede itong akyatin. Huli ka na.
So, di ba nakakatuwa yung mga lumang bahay na hindi naman pala kailangang totally gibain or sirain. Pwede naman pala siyang, kung may bibili, mas maganda yon kaysa naman yung tuluyan mo siyang gigibain tapos hindi mo napapakinabangan. Ano. Ayan. So, nakakatuwa lang makakita ng mga bahay na ganito na muli na dinismantle tapos muli nilang putinayo. Ano. Sir, anong tawag dito? Ang ano nila, sabi ng source, ginagamit dati sa chocolate factory. Chocolate factory. Grabe, ang laki na ito. Okay. Paano nyo ito nadala rito, sir? Boom. Boom talaga, no? Una siya lang. Tapos una ito lang. Ito medyo nilulumot na. So soon lulumutin na rin yan. Oo. So ito naman, this bathtub came also from Hidalgo yan. Bathtub. Ginagamit siyang bathtub nung una. Kasi malaki, no? Oo. But normally, yung iba ginagawa siyang paliguan. Oo. Kahit ako, okay sa akin yan. Hidalgo. Oo. Ito naman sa mga tubo. Oo. No? Ayun, no? Laki. Mura daw to. Tapos magdala sa Manila, ginagawang pavement. Pedra. Tapos ito yung mga pandiunan. China. Yan yung cobblestone. Cobblestone. Yan yung nakikita mo sa Intramuros. Oo. Dati puro ganun ang Manila. Street sa Manila. Piedra China. Pero Grabe. ito naman, ito yung Piedra Pinoy. Piedra Pinoy kasi Is medyo cheaper. tsaka mas maliit. Hindi, parang 20 by 20 pa rin. Marami naman sizes yan. But before, dati 250 yan. Ngayon, 1.2 na. Okay. Ang ano niya, beta. Tapos ano siya, old wood. Mga poste. So, anong tawag dito, sir? Batangas. Batangas Dos. So, paano namin malalaman na Batangas Dos siya, sir? Yung kanyang kayarian. Kayarian. Normally, 2 drawers yan, saka yung mga palikpik. Oo. So, typical, they call it Batangas Dos. So, lahat po itong nandito sa baba ng mga furniture, sir, for sale. Yes. Oo. Actually, hindi naman 100%. Hindi naman lahat. Halos. Karamihan po, no? So, tambak-tambak pa lang. Yan. Antique to, sir, ano? Oo. That's Ang ganda na ito, oh. Original yan. Original to, sir. Metal palayong din. Ito, Wow. typical ano to, Galing. Laguna Comoda. Laguna Comoda. Repro. Original. Original po ito. Pwede makita yung loob, sir? Oo. Kung makikita mo yung kasuhan ng tsatay loob. Okay lang, sir. So, mga lagay ng cellphone. Galing yan sa pera. Kami, I'll show you yung pera ng US. Ito, sir. Ito. Yan na yan. Inspired by those yung pera sa US. So, ang edad nito, something mga 1920. Kasi yung... Basta... Oo. Typical Laguna yan. Yung may mga suso ang tawag nila na paa. Suso. Ay, oo nga, suso. Ito naman, typical... Ito is reproduction din ng mga Laguna. Ito, repro na. Pero kita mo yung... Pag nakita ito ng mga mag-antique sa in situ, for example, o yung nakita nila yung the way it was constructed. Oo. Sabihin nila, ay, Laguna yan, Comoda. And, yan. Oo nga. So, solid na harap. Pero hindi pa ito na-finish, kaya ganun. Oo. So, May ano ka pa dito, sir? Bed frame, no? yeah, maganda yung camera. Ito, antique to, no, sir, no? Oo, that's Yung yung camera na yan. Ito, Kompleto yan, hindi pa lang na-assemble. di ba? So, ito, isa pa rin to. Ito, totoo ito na table, no? May look balayong din. But, May ito pala yung... that's from ano yata from Visaya. Ito, antique to, sir, ano? Oo, yeah. Makita mo, oh. But balayong din siya. Balayong ang kahoy. Maalikabok lang, no? But alam mo na luma talaga. Oo. O, di ba? Mga aparador pa, oh. Ito, sir, mga aparador mo from... Yeah. Kalimitan yan from Manila. From Manila. Yung mga ganong yari ng mga Chinese. O, mga Chinese, tsaka yun nandun pa. So, nauna pa itong bodega. Butaka, oh. So, doon sa mga interesado, baka meron sa inyong gustong bumili, message nyo lang si Sir Mike Asinas sa kanyang Facebook. So, actually, marami pa. Bodega pa lang ngayon, no? But soon, hopefully, we can fix ito, no?
Wow. Sir, may tanong ako, anong klase ng ano to, upuan, itong Kapiya. Ano? Kapiya ang tawag. Kapiya. Kapiya. This is Chinese naman. No, hindi. Pinoy din ito. Pinoy po ito? Oo. Hindi ka makalat. Sorry. Okay lang po, sir. Okay lang po yan. Ganda. So, bodega pa lang. Soon, hopefully, we can fix yung area. Oo. So, kapag natapos na yung showroom mo, sir, doon mo na siya ilalagay, no? Ito, for example, reproduction to ng Batangas Uno. No. Reproduction ng Laguna altar table. Altar table. But reproduction yan. Hindi pa siya finish. But we use mga old wood. Ito, sir, antique to. Hindi. Reproduction. Reproduction na rin to. Again, So, sir, explain mo nga sa amin anong difference ng reproduction tsaka antique. When you say reproduction kasi copy. yeah. Tama, no? Saka younger sila. Younger sila. Normally, pag sinabing strictly, yung mag-antique, pag sinabi 100 years Oo, old. yes. It's considered antique. Oo, tama po. But marami rito is, yung 50-50 siguro. Like this one, this Pabitera. This is typical furniture sa Laguna houses. Dito pinapatong yung manual na sewing machine. Oo, yes. Oo, tama. Parang halos yung mga bahay ng mga may kaya sa Laguna nun, kalimitan may ganyan kasi sila. Kasi yung afford makabili ng makina eh. Pero halos paubos na rin yan. So ito, mga reproduction to, ang pattern, yung mga old nila. Grabe yung baul, oh. Okay, doon na tayo. So, pinasirip lang sa atin ni sir yung Oo. So ito, naganito. This is Batangas Dos yung tawag. This Batangas Dos, pero 3 drawers. Oo. But ito, made of 100% in balayo. Itong balayong yun, makikita mo yung haspi ng wood, no? So, yan. Galing, ano? Galing talaga So, ng mga... iba yung mga Batangas. Last Batangas master. Tatam yung haspi ng wood, eh. And copied dyan from the mga original. Ganun ang balayong pag naluma, oh. Kita mo yung haspi niya, oh. Galit na galit. Oo. Yan, yung mga dinimono din na refectory table. Actually, hindi naman sila mga topic kay Chinese influence. Halika, kita tayo. So, etong gate na to, pinalagay lang tong ni Sir Mike kasi pag daw kasi may mga bata, para syempre maiwasan yung aksidente. Lalo na pag meron sila mga bisita, no? Kaya nilagay yan. Pwede ka na. Okay, sir. Ba't tayo na sleeper? Kasi... Wow! Sir Mike. Napakaganda ng bahay niyo. Wow. Parang gusto ko na tuloy magpatayo ng sarili kong bahay na ganito. Di ba? Magpatayo na tayo? Nakakatuwa yung mga butaka, sir, oh. Nakakatuwa yung mga butaka nila. Di ba, mga original to, oh. Kita nyo naman yan. Di ba? So, I'm sure naman alam nyo na kung bakit siya tinawag na butaka, no? Yan. Tapos ito pa, 2 butaka. Grabe ang presko. Oh. May hiwagang salamin. Oo nga, ang cute mo. Kaya alam ko hindi gumagana. Grabe. Kita nyo, oh. Napakaganda. Okay, so dito sa bahay na ito mga ka-YouTuber, makakakita tayo ng Emilio Alvero na upuan. So ito daw yung partner ng Atay during that time. So kung may Atay bed noon, meron ng Emilio Alvero. Ayan, so set ito mga ka-YouTuber. Ito yung isa. Tapos meron pang 2 rito. Ayan. Emilio Alvero. Ayan. Ito nyo naman yung design, no? Okay, so eto siya, mga ka-YouTubero. Ayan. So,
Kita nyo naman yung... Dali, buksan natin yung ilaw natin para makita nyo. Oh. So, eto yung talagang masasabi nating atay. No? Ayan, kita nyo. So, syempre, usually, kapag sinabi nating atay, may tinatawag na parang kalabasa. Di ba? Yun pa yun. Tingnan nyo. Oh. Di ba? Grabe mga kaitsubero. Nakakatuwa. Kaya maraming salamat kay Sir Mike. Kasi, finally, pinayagan niya tayong mag-view dito o mag-vlog dito sa kanyang bahay. So, ito sir, original na antique to, no, na original na baul. Baul. From diba? Batangas. From Batangas. Made of balayong. Made of balayong. Diba? Tapos ito rin, no? Ito naman ito yung sa father mo, sir, tama? Oo, yan. Kay Sasay galing yan. Batangas. Oo, kay Sasay Tal, Batangas galing. Tapos ito, from Laguna. From Laguna naman, pipinatong na lang nila, no? Pero parang ano lang sila, parang pero hindi partner talaga sila. Yung sa kulay lang naman sir, no? Nagsasabi, ano daw itsura ng CR? Pwede ba makita, sir? Pwede CR ba to? Oo, pero sige. So modern na yung CR ni sir, kailangan mo siyang i-match, so, di ba? No? So ito naman yung galinera noon, nung tawag dito sir, ano? Kasi lagayan daw siya ng manok nung araw. Yung galinera kasi came from the word galus. Oo. Which is scientific name ng manok. Oo, manok. Sa mga receiving area. Galing, oh. Repro. Ito yung mga repro na sabi ni Sir Mike. Reproduction. Yan. Pakita mo yung details, Oo nga eh. Galing, oh. Pero repro na lang ito. Hindi siya antique. Galing, ano? Ito, saan gawa to? Yung parang pinaka-net. Yung parang net. Ratan? Iba yun, Parang ratan, yes. parang rubber. So ito yung family ni Sir Mike. Wife and dalawang anak na lalaki. Mga binata na daw to eh. 19 and 18. Di ba? Ayan si Sir Mike. Emilio Alvero. Ito, yan. So isang... Isang visual. Ito naman yung Manton de Manila. Manton Manton de Manila. Manila. Ginawa na lang nating pang-cover ng table. Oo. Di ba? Sir, may tanong po ako, sir. Yung etong ano na to, yan o, nandyan na talaga siya nung... Hindi. Yung kisame na yan came from Kabuyaw. Kabuyaw na, hindi na siya part ng lumang bahay. Oo, kinuha ko lang yan to kasi may napuntahan akong bahay na bumaksak yung ceiling. Oo. So, awa ng Diyos, ibinenta nyo na nila Yung ceiling, no? So, kinuha ko yan. Oo. Tapos namang the pulley lamp na to, which is yung medyo extra large yung size yan, that came from Santa Ana. Santa Ana, Manila. Oo, malapit. Actually, yung house na yun is nasa tapat ng Santa Ana Church. Talaga. After ng gasoline station. So, ibig sabihin, antique ito, sir. Oo, original yan. Wow. Di ba? Nakakatuwa. So, may kasama pang konting spider web. Oo. Oo nga eh. Okay lang yung kasama yan, sir. Hindi na Oo. Ito puno, di ba? Mga old plants yan. Papua, itong mga fan maiden hair. Oh, this one, no? This is the Cute na ito. fan maiden hair. Ako, no? Pako. Ang galing naman ng pako na to. Ang alam kong pako yung Saka yung maganda yung kanyang paso. Oo. Galing, oh. Lumang paso nung una. Mahilig ako magtanim pero minsan yung tinatanim ko hindi ko alam ang pangalan. Tapos mga may begonia tayo, tapos may mga papua. So normally, old plants. Iba talagang bahay, sir, no, pag may halaman sa loob, no? Ibang-iba talaga.
Di ba? So, notice mo, Fer, no, mga pag binuksan na yan, so malamig na yung bahay. Oo nga eh, itong mga Saka yung ventanilla. Ventanilla, kakaiba. This is the ventanilla. Oo nga sir, no? So nung... Parang may pagka-Indian. So ibig sabihin sir, nung binili nyo itong bahay na to, eto na talaga yung ano niya. Oo. Wow. Actually, yan yung isang Galing, oh. bahay kasi kakaiba. Oo nga, kakaiba. Kita mo, weathered na siya. Oo. Diba? Ventanilla. Para pumasok yung air flow. Para malamig ang bahay. Bang presko, no? Lalatag ko lang ng banig. Diba? Nakakatuwa. Iba talagang bahay na nasa province. Maglagay ka ng ganito sa Metro Manila, iba yung feel. All over, para kung ayaw mong maliwanag. All over. Oo nga, no? Pero still allow yung air to come in. So yung louver sir at saka yung kapis, nung original po yan ng bahay. Wow. So para pagka ayaw mo masyadong maliwanag, Oo. pero gusto mo pa rin pumasok yung air, so lower naman. Very nice. Tingnan mo to. Ng mga candelabra. Candelabra. O, di ba? So, o kaya lagyan ng mga cereales na tinatawag. Suksukan ng mga cereales. Cereales. So, normally yung kandila, Oo. tapos dalawang kandila, tapos isang cross sa gitna na gamit minsan sa mass o yung pag sa may posisyon. Wow, sir, may ano ka pala, University of the Philippines. O kami mag-asawa. Na Oh, kaming UP Los Baños. UP Los Baños. As agriculturist. Talaga pareho kayo ng course. O, di ba? Nakakatuwa. So actually, for dito marami itong mga book piece. I'll show you later. Book piece. Oo, yung mga gamit na Mga sa bahay. mga baston, no? Mabasta ba niya? Ito yung mga original na baston, no? Inlay. Bone inlay. Yun, no? Mahal na itong mga to. Ito yung kamagong ba, sir? I think, Ang tawag kamagong, no? mas kamagong yata yung Oh. isa. Ito. Itong itim. At mukhang may silver pa rin tong kanyang tato. Yan ang oo. Alam mo, nahihilig ako recently. Nahihilig ako sa mga baston, sir. Isa gusto kong nagbablog ako na may baston ako eh. Yung mga baston dito. Pambugaw ng aso. Ang baston naman kasi talaga, hindi naman siya parang sa mga pilay-pilay. It's part of the... Ano mo? It's a symbol din. Oh, sa symbol, yes. Parang if you have a baston and then you Sa symbol, yes. Ako gusto ko lang siya ng parang fashion ko lang. Oo. Parang gano'n. Pwede. Hindi dahil sa kailangan ko ng akay-akay or alalay sa paglalakad. Pero nito, sir, oh. Ito, sir, ano din to, antique na. No? Grabe. Pero yung dila niya at yung accessories is additional yan. The dila. Oo. Pero yung isa, yung chapa, yan bumata lang yan. Inad ko na lang. Inad nyo na lang po. But that chest came from San Pablo yan. So, kaya San Pablo, di ba? palagay dyan. Tapos, sir, ito, mga repro na to, sir, ano? Tama Yan, po ba? yung chair na yan, it's a repro. Normal, we have a picture nawala. May picture kami niya ng silya na yan, no? Ang galing, ano? Galing na pagkagawa nila kahit repro na siya. So, ito rin yan, mga Batangas Uno. Batangas Uno. Made of Balayo. Made of Balayong. Oo nga, Batangas Uno. Ito yung nakita ko sa Misamis. Batangas Uno na sinabi nila. Siguro mga na to, yan mga 15 to 20 years old na yan. Isa yan sa mga nauna kong Na-collect mo, sir. gamit. Teka, tingnan natin yung ano ni sir. Yung kanyang comedor or kusina or dining area. Mga gawang Batangas o gamit ng mga Batangas. Ito naman yung butata. Batangas yung Anong tawag dito, sir? balakatak. Balakatak. Para saan siya, sir? Para signal, communication lang yan.
Pang scare din ng mga birds. Oh, eto sir. Huwag mo ako sasama. Ang ganda ng upuan sir, simple lang pero Hindi, hindi to original, no? Ang tawag dito, Cabeza de Barangay Chair. Cabeza de Barangay Chair. Yan yung, pero these are reproductions. Okay, so ito interesting first time natin din na makakakita nito. So ito yung tinatawag na tea table na galing pa ng Quiapo, Manila ha. So, tingnan natin. O, sa Hidalgo pa ito galing. Dali, buka natin. Yan na. So, ang gagawin mo lang, iangat mo lang to. Tapos, yan, mag-i-spread na siya. So, para siyang, kung titignan mo, stairs, no? So, eto siya. Yan. Pwede ka na maglagay dito ng dessert mo or juices. Tapos dito yung mga tea. Diba? Mga tasa. So, tea table. So, antique to sir, tama no? No. Ngayon, ulit ako nakakita ng ganito. So, pagtapos ka na, pupulob mo na siya. Ngayon. Galing. Babalik na natin sa dati yung pinanggalingan. Tapos, yaman na, dyan na lang sa tabi. wow, suman. Tapos, ito yung tsokolate sir, ano? O batirol? Oh? Batirol at batidor. Batirol at batidor. Chocolate de Baterol. Alam mo sir, na-appreciate ko lang yung hot chocolate. Pag mga ganito. Luma itong mga tasa. Yung mga tasa mo sir, mga luma din. Sarap ng suman. Ayan, so naghanda si Sir Mike ng ating breakfast. Oh. Grabe si Sir Mike, no? Nagabala pa. Sir Mike, maraming salamat po ah. Nagabala pa si Sir. Kain na tayo. Nasa pag-ibig kasi. Oo. Sir, ito That's reproduction. repro din, no? 6-drawer Olympic. 6-drawer Olympic. But made of ano yan? Made of balayo. Balayong din. Nakakatuwa, no? Tapos ito, sir. This one. Yung urna na yan came from Bohol naman yan. Is that, ano, sir? Original, except yung ninyo. Except yung ninyo. Pero the frame, Mismo urna. We call it urna. urna. Bohol yan. Galing, oh. Yung urna yan that came from sa north. No? This one po? Oo. Ginawa na lang natin. O, hinawakan yun. Ang galing, sir. Ang galing na idea. Lampshade. Gusto ko yun. Di ba? Oo nga. Ang galing ng idea. Dito, ano Poster. Poster. Hindi na natin isama itong ano. So, pang sa baso. Very nice. O, another, ano, baul, oh. Ang laki nito, sir. Kasya tayong dalawa dito, sir. Tingin mo, sir. Ang laki, oh. So, ano yan? Parang so far, yun ang pinakamalaking baul na nakita ko. Ako din. So far, sir. Merong one sa San Agustin, ha? Pwede ko mabuksan, sir? Medyo marami ng laman, no? Mga decor. Oh, decor lang. Pero parang, okay. Okay lang po. Diba ang presko? Pasensya na kayong mahihiyain si Sir Mike. Kaya hindi na natin siya ipinakita. Sir, ito pong ano, sir? Di ba may tawag di? Ito yung lata, di ba? Oo, pukpok yan. O, pukpok, yes. Hindi pa siya napipinturahan. Na-introduce ito during Hindi ko masyado. American era, kung di ako nagkakamali. From Pampanga, Kalimita, kasi sinabi ng mga Lata yan, ang galing, no? tin. Oo, tin. Kasi yan eh. Ano? No? Tin can. Diba? Saan gawin sa? Ha? Lata. Ganyan talaga yung mga ceiling nila nung araw, lata. Kaya matibay talaga. Tapos may ano. So, ito naman yung kanilang banggirahan. So, ang banggirahan nung araw is pagpatuyuan ng mga plates dyan or any na ginagamit natin sa kitchen. Yan. Pero ito, sir, banggirahan mo, this is
Original yan. Original, wow! So, ito yung itsura niya sa baba. Sa labas, ng banggirahan. So, ito naman yung collection ni Sir Mike na carnival glass na tinatawag. So, nakita ko na ito sa bahay ni Sir Meng sa Bulacan. Ayan, sa Marungko, Bulacan. Angat. So, ayan, so meron din si Sir. Ang dami, Sir, parang bago. Pero luma na yun. Pero kita nyo naman. Mukha siyang bago. Pwede na kung pag ganitong pangapahapyaw. Oo. Sir, maraming salamat. Oo naman. Maraming salamat. Ikot pa tayo. Grabe, tagal na natin. Last year pa to eh. O, nagpa-picture ka na ba dyan? Tayo ka dyan sa... Hindi pa masyado nga, Sir eh. Kasi parang hindi mapalagay yung isip ko. Hindi ko alam ano unahin ko eh. Dito ba muna o na